Lang natin sila Kaloy tsaka si Goldie. Ano sila eh. Sa Alapaap eh. Yun yung tatay ni Boss Kaloy, Kaloy Yulo, no? Nagla-live na rin sila, no? Lagi. Ah, well, merong nag-comment doon ang sabi nga that is a sign of a narcissistic parent. Narcissistic parent. Ah, ako naman hindi ko alam kung ano na ba yung totoo sa istorya ng pamilya nila. Sana nga maayos na lang eh. However, ah ipagpalagay na natin nagkamali si Kaloy. Kasi si Kaloy, we are expected bilang children na sumunod sa ating mga magulang. Kaya lang, magkaiba kasi yung sinabi kasi sa Bible is you honor your mother and your father. Hindi sinabing ikaw ay kanilang sunod-sunuran. When you honor them and you love them, talagang bahagi na lang doon na susunod ka. Minsan ayaw mo na sumusunod ka pa para lang sa out of respect o para pagustuhan sila. Pero ako kasi iba yung napapansin ko sa pamilyang ito eh. Yung nanay tsaka yung tatay, tila baga sila yung unang nagsalita against Kaloy. Kung di ako nagkakamali, parang sa mga nakita ko sa post sa social media, parang yung Japan daw yung number 1, yung mga ganun-ganun pa na parang dinadown niya yung anak niya. And then may mga accusations na sinabi hanggang sa yung anak napilitang magsalita. Yun ang interpretation ko ha. Kasi parang syempre yung si Carlos Yulo nasa limelight siya during that time and meron siyang kasama. Whether gusto man natin yung kasama niya o hindi, 'di ba? Sa pananaw natin, no? It's not good for the parents na magsalita ng bad sa kanyang anak. Hindi man sila naabutan ng pera kunwari lang may pagkukulang si Carlos Yulo. Hindi mo na sinasabi sa public yun, hindi nga kami nabigyan eh. Na para bagang, kasi ang alam mo, karamihan sa Pilipino, umaasyang nabigyan kayo. 'Di ba? Parang ganun eh. Hanggang sa nagkahukayan na. Eh, hindi ko na nga po hinanap yung ganito eh. Siyempre sumagot yung si Carlos Yulo dahil nasisira siya eh. So naging public yung issue nila sa pera ng pamilya nila na dapat hindi. 'Di ba? All because nagsalita yung family against him. Yun yung nakita ko. Marami rin ako na-observe kasi dito sa Pilipino na yung kanilang anak, pag nag-succeed, nagiging cash cow. Kailangan cash cow. Kailangan yung mga hindi mo nagawa, kung saan ka nag-fail, kailangan punan ng anak mo. Sa Asian scenario, ganun yung nakikita ko pag nanonood ako ng Korean novela, maraming scenario na ganun kung saan nagkakasala na yung magulang sa kanyang anak kasi kung kunwari may image siya na gustong i-keep for some reason dahil narcissist siya o dahil siya ay naapi ng araw tapos yung anak niya yung nagtataguyod siya. Kaya pag nag-fail yung bata, galit na galit siya. Rather than sabihin niyang, it's okay, good job, nandito kami, you did your best. Hindi, galit siya. Kasi reflection niya yun eh. Doon na lang siya nakakabawi sa mga kumare niya na yung anak ko, matalino, dito nag-aaral yun. O kaya, ang ganda ng trabaho noon sa ganitong kumpanya, mataas siya doon, Channel Lane. Ang abogado na yung anak ko, doktor na yung anak ko, 5 na yung anak niya, asawa niya, ganito, international Channel Lane. Ganon, Asian. That is the same culture we share with other Asians na, for example, Koreans. Ang mga anak natin ay hindi kasangkapan. Sila ay uh, sila ay dinala natin sa mundong ito. Hindi natin sila pag-aari. Ipinadaan lang sa atin ng Diyos na sila ay lumabas dito. Hindi natin pag-aari ang mga anak natin. Hindi sila kasangkapan na gagamitin mo sa kung saan mo gustong paggamitan sila. So that's one point. Ngayon, sa isang anak naman, kung ikaw ay mabuting tao sana,
lilingunin mo yung magulang mo. Yun naman yung tama. So, ako lubos na nalulungkot doon sa family ni Carlos Yulo na sana ay maging masaya sila para sa kanilang anak. And at the same time, si Carlos Yulo, kung may pagkakamali man siya, sana siya rin ay magpakumbaba kasi yung the fact na nilid ka, kunwari lang ha, nilid ka ng magulang mo, o hindi man sila nagtitiwala sa'yo, pero nakarating ka dyan, it's enough. Di ka nila pina-abort, pinakain ka naman, it's enough na lingunin mo sila. Kanya lang yung medyo bias ako sa pagkakataong ito kay Carlos Yulo kasi parang hindi naniniwala sa kanya yung magulang niya sa gymnastics. May ganun akong nakita. Nakita ko lang. Sabi nga nung asawa ko, hindi naman daw ganun. Pero magkaiba kasi kami ng opinion ng aking asawa eh. Siya kasi pabor naman siya sa parents kasi syempre dapat mahalin natin at i-honor yung parents. Tama naman. Kaya lang yung nakikita kong attitude ng mga parents, hindi maganda. Una silang nagsalita doon laban kay Carlos Yulo. O kaya nagsalita na rin yung tao. Kasi kung ilalagay mo yung lugar mo doon sa magulang, you don't expect from your child na kung ano may nakuha niyang pera, bigay sa'yo. Maling-mali yung mali. Ako, mahirap, hindi naman ako mayaman, pero mali yun. Na pag nakakuha siya ng pera, bigyan ka. Kung sa puso niya gusto kanyang bigyan, di salamat. Anyway, you're proud of him. It's the same way that the child does not expect dapat sa magulang niya na ibigay yung gusto niya. Bagkus yung kailangan niya lang. Yung kaya lang ibigay ng magulang. Anyway, ako I'm hoping maayos to kasi si Carlos Yulo ay karangalan ng Pilipinas. Nagbigay siya ng karangalan sa bansa. Sana tignan din ng magulang niya na karangalan yun. At sana ay magkaayos sila kasi at the end of the day, di ba? Pamilya mo ang kasama mo dapat. Kaso may mga sadyang may mga pamilyang toxic. May mga pamilyang toxic. And siguro this is a call na, di ba, sa mga magulang, hindi natin pag-aari yung mga anak natin. Pag-aari yan ng Diyos. Pinadaan lang yan sa atin para ating alagaan at ating maging legacy dito. May kamukha tayo, may kahawig tayo na ipinanganak. May sariling yapak yan sa mundo. In reality, hindi niya tayo obligasyon. Pero inuobliga na lang din in a way ng civil law na lingunin ng mga parents, na lingunin sila. And yung moral law o yung moral compass ng isang tao na lingunin mo yung mga magulang mo, wag mong pabayaan. Diba? So, dapat ganun ang mindset sana. Anyway, God bless.